Isang magandang umaga po sa inyo ng Sunday mga kapatid. Ngayon ay February 4. Bukas na pala yung birthday ng aking mahal na kapatid. Yan, yung pangalawa sa akin, February 5. So ngayon ay hiwaga sa lahat ng mga hiwaga. Ito po ang sa mga makalangit na dako. Tayo po ay manalangin. Aming mapagpalang Diyos na siyang nagmamahal sa amin sa umaga na ito, ay aming idinadalangin, O Diyos, ang aming pong pag-aaral. Gabayan niyo po nawa kami, O Diyos, at tulungan na aming pong maunawaan ang inyong pong mga salita at kayo po ang siyang magbigay sa amin ng karunungan na nagmumula sa inyo. Salamat, Panginoon, sa pagdinig ng aming dalangin sa banal na pangalan ni Jesus. Amen. Sabi po dito, mga kapatid, yan, medyo natin. Sabi po sa ating pong pinaka-key-text, na siya bagamat nasa anyo ng Diyos ay hindi niya itinuring na isang bagay na dapat panangnan ang pagkapantay niya sa Diyos, kundi hinubaran niya ang kanyang sarili at kinuha ang anyo ng anyong alipin na naging katulad ng tao. Sabi diyan. At ano pa ang sabi? At palibhasa ay natagpuan sa anyo ng tao, siya'y nagpakababa sa kanyang sarili at naging masunurin hanggang sa kamatayan, hanmaging sa kamatayan sa krus. So dito po mga kapatid ay ito po yung talata na ating pong paborito na gamitin para patunayan ang ating Panginoong Jesus ay ating pong Panginoong Diyos. Ang sabi ng iba ay nasaan yung Diyos lang naman. So hindi totoo, nasaan yung Diyos lang naman siya. No. Kasi sabi dito, bagamat nasaan yung ng Diyos, nasaan yung Diyos lang naman. So, ibig sabihin, kung nasaan yung Diyos, hindi daw Diyos. Kasi anyo lang naman eh. Ibig sabihin ba yung pagiging anyong tao, hindi tao kasi nasaan yung tao din. Di ba? Anyo ng tao eh. Ang ating Panginoong Jesus sila. Natagpuan din sa anyo ng tao. Hindi niya pinahawakan ng pagiging kapantay ng Diyos. Nag-anyong alipin. Yeah. Kinuha ang anyong alipin. Yung word na hinubaran niya ang kanyang sarili. Hindi yan parang damit mga kapatid, yung pagka-Diyos. Paano kung masuot ng anghel? Di Diyos na rin siya. Hindi ganun yan mga kapatid. Hindi po yan yung, hindi ganyan yung ibig sabihin yan na hinubad yung pagka-Diyos. Parang damit. Hindi ganun mga kapatid. Ibig sabihin, hindi niya, sabi doon, hindi niya inaring dapat pananggan. Yun ang ibig sabihin niyan mga kapatid ko. Yung pagkahinubad niya yung pagka-Diyos. Ibig sabihin, hindi niya kinuha muna yung kalagayan na yun. Ano ba ibig sabihin? Kasi nasa kalagayan Diyos siya. Kaya nga napakahiwaga nito eh. Hiwaga sa lahat ng hiwaga. Papaano siya ating Panginoong Diyos 100%? Nagkatawang tao 100%. Nasaan yung pagka-Diyos niya? At siya ay pwedeng mamatay sa krus ng Kalbaryo. So ito'y sinasabi na mahiwaga pa sa lahat ng mahiwaga. O hindi natin na ma-explain yun mga kapatid. Pero ang sabi dito, yun ang maiintindihan natin, siya'y nagkatawang tao para mamatay sa atin. Kaya po siya namatay dahil siya'y nagkatawang tao. Kaya po siya muling nabuhay dahil siya'y ating Panginoong Diyos. Di ba? Kaya po siya nakapagbigay ng buhay na walang hanggan dahil siya'y ating Panginoong Diyos. Ayan po mga kapatid. So sa madaling sabi, ganyan natin ma-explain yung talata. Beyond that, hindi na po natin kayang i-explain sapagkat mahirap na nga eh. Paano nga siya'y Diyos na magiging 100% naman na mamamatay sa krus ng Kalbaryo. Kasi dapat nandun pa rin yung pagka-Diyos. Ang tanong dyan, nasan yung pagka-Diyos? Kung hinubad, ano ba to? Parang damit na pwedeng isuot ng iba. So, hindi ganun mga kapatid yung understanding dyan. Ang understanding ito, hiwaga sa lahat ng hiwaga. Ito yung sa mga makalangit na dako. May mga bagay sa mundo ito na sadyang hindi natin kayang maunawaan agad-agad. No? Hindi natin agad maunawaan ng basta-basta.
Katulad na namang itong Godhead o yung Trinity. Ang tanging makapagpapaliwanag dito sa atin ay ang ating Panginoong Diyos pagdating natin doon sa langit na bayan. Sa paglusob ng kalaban, sa kanyang pinakamatalib na mga tukso hanggang si Kristo sa kanyang sarili, ay walang kapintasan o dungis ng kasalanan. Ngunit dahil kinuha niya ang likas ng tao, nalantad siya sa pinakamatinding kalungkutan. Ayan. Hindi nagkasala ang ating Panginoon. Pero, siya'y nagkatawang tao. Pero, nasa panganib siya na pwede siya magkasala dahil nga kinuha niya yung anyo ng tao, mga kapatid. At sabi po dito sa ating devotional, no? Yung pong pinakamatinding kalungkutan ay naranasan niya. No? Pinagdusahan niya mga tukso, ginawa siyang katulad ng kanyang mga kapatid upang kanyang maipakita na sa pamamagitan ng loob ng biyaya, kaloob ng biyaya, ang sangkatauhan ay maaring magtagumpay sa mga tukso ng kalaban. So pinatutunayan ng ating Panginoong Jesus sa pagkakatawang tao niya na hindi mo kinakailangan magkasala na ikaw ay tao. Na tayo ay tao, hindi porket tao tayo, kinakailangan na automatic na nagkakasala tayo. Hindi ho. Pinatunayan ito ng ating Panginoong Jesus, mga kapatid, na sa pagkakatawang tao niya, pwedeng hindi magkasala. Sabi po dito sa awit 47-8, narito ako'y dumarating sa balumbon ng aklat ay nakasulat ang tungkol sa akin. Kinaluluguran kong sundin ang iyong kalooban, O Diyos ko. Ang iyong kautusan ay nasa loob ng aking puso. So ano ang sikreto ng ating Panginoon? Ano po yung sikreto ng ating Panginoong Jesus? Kinut niya ito sa Mateo. Ano po yung sikreto para hindi magkasala? Yung pong kautusan ng Panginoong Diyos ay dapat nasa ating puso. Pag sinabing nasa ating puso, ginaganap natin. Opo, hindi ka magkakasala kapag ka nasa puso natin ang 10 utos. Bantay na bantay natin. No? Masusunod natin. Pandarayan ng Satanas yung hindi mo masusunod. Hindi ba talaga susunod ng tao yan, 10 utos? Nasusunod do, mga kapatid. Nasusunod. Nasusunod po. O yung huwag kang papatay, bumatay ka na ba ngayon? Sabi nila, mapuot. Di magpatawad ka. Napakadali lang naman, huwag kang mapuot. Pag lumubog yung araw, dapat alis na yung galit mo. So, gano'n, mga kapatid. Diba? Hindi pwedeng masunod ang utos ng Diyos kasi ang Diyos ang nag-utos yan Diba? Papasunod ba naman sa atin yan kung hindi mo kayang sundin, kung hindi natin kayang perfect diba? Kaya natin, mga kapatid. Kayang-kaya natin. May mga pagkakataon na tayo ay nalilihis kung minsan. Sa ating kaisipan pala nagkakasala tayo. Pero pwedeng hindi tayo magkasala sa tulong ng ating Panginoon. Kapag inisip mo, kapag nakafocus ka, kapag ang kautusan ng Panginoon nasa puso mo, kapag nakafocus ka, pwedeng hindi ka agad magkasala. Ang pinakamaganda pa dito, pagka nagkamali ka ng kaunti, pwede kang malinis agad sa pamamagitan ng paghingi ng tawad sa ating pong Panginoong Diyos. Sa pamamagitan ng paghingi ng tawad sa ating Panginoong Diyos, pwedeng malinis agad ang ating pong mga puso, mga kapatid. Yan. Di ba? Sa paghingi ng tawad sa Panginoon. Yun na nga. Napakaganda ng ginawa dito ng Panginoon. Para masunod mo ang kanyang kalooban, nandyan ang 10 utos. Kapag nagkamali ka sa 10 utos, nagkasala ka sa Panginoon, mayroong kapatawaran. Pwede tayong humingi ng tawad sa ating Panginoong Diyos sa pamamagitan ni Jesus. So, napakaganda. Napakaganda ng sinasabi dito. Sabi dito sa Isaiah 9:6, sapagkat sa ating naipinanganak ang isang bata, sa atin ay binigay ang isang anak na lalaki, at ang pangmamahala ay maatang sa kanyang balikat. At ang kanyang pangalan ay tatawagin kamanghamanghang tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, prinsipe ng kapayapaan. So sino itong ipinanganak na ito sa kalagitnaan natin sang-ayon kay Isaiah? Walang iba kundi ang ating pong Panginoong Jesus. Na ano po ang tawag sa kanya? Kamanghamanghang tagapayo, makapangyarihang Diyos. Walang hanggang Ama, prinsipe ng kapayapaan. Itong walang hanggang Ama, Ama ng lahat ng maliligtas
ang ating pong Panginoong Hesus. Ang Ama naman, ang Diyos Ama naman ay Ama ng lahat ng nilalang. Si Abraham, ama ng pananampalataya. Di ba? So si Jesus, ama ng lahat ng maligtas. Ang ating pong Panginoon Jesus. So kinote po ito, yung word na ito mga kapatid, si Jesus Christ mismo yung nag-quote dito po sa Mateo 28 verse 17 to 18. Yan. Makikita niyo po dito na sinabi ng ating Panginoong Jesus na iaatang sa aking balikat ang lahat ng kapamahalaan dito sa lupa. Yan. Ano ang tawag sa batang ito na iaatang sa kanya ang buong kapamahalaan? Kamanghamanghang tagapayo, makapangyarihang Diyos. Yan ang kanyang pangalan. So pinatutunayan talaga na nagkatawang tao si Jesus Christ. Bago siya magkatawang tao, siya ay ating pong Diyos. At ito pa, sang-ayon po sa John chapter 1 verses 1 to 3 and verse 14. Sabi po dito, sa simula ay ang salita at ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. Yung verbo na binabanggit dito, walang iba kundi si Jesus. Lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya at kung wala siya, ay hindi nagawa ang anumang bagay na ginawa. Nasa kanya ang buhay at ang buhay ay siyang ilaw ng mga tao. At naging tao ang salita at tumahang kasama. Kasi nilahuan kasi nakasama nila nung nagkatawang tao si Jesus sa papanahunan nila, sa henerasyon nila, nakasama nila si Jesus. Napakaswerte nila. Di ba? Sila ay blessed na nakasama nila ang ating pong Panginoong Jesus. So, makikita po natin dito, ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. Ibig sabihin, may dalawang persona sa pagka-Diyos na binabasa dito sa John. At ang sabi po dito, ang salita ay nagkatawang tao. Walang iba kundi si Jesus Christ, ang ayon din kay John. Sa John chapter 1 verses 29 to 30 na ang nagkatawang tao na ito, ang kordero ng ating Panginoong Jesus na namatay para sa lahat ng ating po mga kasalanan. Yan. So po dito sa ating pong pag-aaral mga kapatid, sabi pa dito sa 1 Timothy 3:16, Philippians chapter 2 verses 9 to 11 and Colossians chapter 1 verse 14 to 15. So napakaganda, napakaraming talata nitong ating devotional. Mas maganda. Walang pag-aalinlangan dakila ang hiwaga ng kabanalan. Siyang nahayag sa laman, pinatunayang matuwid sa espiritu, nakita ng mga anghel, ipinangaral sa mga bansa, sinampalatayanan ng sasanlibutan, tinanggap sa itaas sa kalwalatian, kaya siya naman ay itinaas ng Diyos. Walang iba kundi si Jesus. At siya binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan, upang sa pangalan ni Jesus ay lumuhod ang bawat tuhod. Yan, sa Filipos 2 yan mga kapatid, 9 to 11. Bawat tuhod ay lumuhod sa pangalan ni Jesus Christ. Di ba? Pag sinabing lumuhod, anong ibig sabihin? No? Mag-worship mga kapatid. Niluluhuran mo, hindi mo ni-worship. Kung wino-worship mo, siya ay ating Panginoong Diyos. Bakit naman magpapaluhod ang ating Panginoong Jesus? Isa sa mga 10 utos, huwag kang sasamba sa Diyos-Diyosan. Kung si Jesus ay hindi tunay na Diyos, ibig sabihin ang Diyos pa mismo ang nag-akay sa atin upang magkasala ng adultery, idolatry, di ba? Hindi nga yun ang gusto ng Panginoon Ibig sabihin, kaya pinaluluhod tayo sa Panginoong Jesus para pinasasamba tayo sa ating Panginoong Jesus dahil siya ay tunay na Diyos at hindi Diyos-Diyosan. Sa langit at sa lupa at sa ilalim ng lupa at ipahayag ng bawat dila na si Jesucristo ay Panginoon. Sabi dito, sa ikaluluwalhati ng Diyos Ama. Sabi ng mga hindi naniniwala na si Jesus Christ ay Diyos, sabi, sa ikalwalhati ng Diyos Ama. Ang tanong, paano mawalhati ang Diyos Ama kung pinasasamba tayo sa Diyos-Diyosan? Sa hindi naman Diyos. Paano mawalhati ang Diyos Ama? Kung si Kristo, hindi tunay na Diyos at nagiging Diyos-Diyosan ng tao, paano mawalhati ang Ama? Kautusan niya na huwag sasamba sa Diyos-Diyosan. Sige nga. Mawawalhati ang Diyos Ama sa pagsamba natin kay Jesus Christ dahil si Jesus ay tunay na Diyos at
hindi tayo nagkakasala sa unang utos na huwag sasamba sa Diyos-Diyosan. Ayan po mga kapatid, ano? O hindi ubra yung palusot nila na sa ikalwalhati ng Ama. Hindi ho. Totoo na sa ikalwalhati ng Ama. Kung tunay na Diyos si Jesus. Pero kung peking Diyos si Jesus, hindi mawalhati ang Ama. Oh, nakita niyo na mga kapatid, at least nakukuha natin. Pag ginamit sa atin yung dulo na yan na talata, eh alam na natin na sa ikalwalhati ng Diyos Ama, dapat ang Diyos na sinasamba natin, tunay na Diyos. Eh, maliwanag naman na sa talata, si Jesus Christ ay tunay na Diyos. Kaya na nga po yung binabanggit natin mga talata kanina, tatlo yung binasa natin. Siya ang larawan ng Diyos na hindi nakikita. Ibig sabihin, kamukha niya ang Ama, mga kapatid. No? Yung mga picture ngayon na gumagala, hindi si Jesus Christ yun. Ano? Doon sa hymnal natin, hindi si Jesus yun. Kaya nga, Brother Melvin, sa bandang Bisaya, may mga matatanda noon, dinownload kasi nila yung hymnal ni Brother Melvin. Pinagtatanggal nila yung mukha ni Jesus Christ. Pero mahirap na tanggalin po yun, nakaprogram yun. Doon sa hymnal. Hindi na matatanggal. Pero hindi yun yung mukha ng ating Panginoon Jesus. Well, patay na yung mga nakakita kay Jesus. Hindi na natin sila matatanong, hindi na natin sila ma-sketch. So, ang maliwanag dito, siya ang larawan ng Diyos na hindi nakikita. Ang panganay sa lahat ng mga nilalang. Naku po, dito sa Colossus 1:14-5. Yung Greek word niyan ay prototokos. Yung panganay niyan, yung prototokos, mga kapatid. Panganay sa lahat ng nilalang. Yaan din po ay parallel doon po sa Psalms na si David ay tinawag din panganay. Pero hindi naman siya panganay, kundi siya'y bunso, si David. Prototokos din mga kapatid sa Septuagint. So ibig sabihin mga kapatid ko, yung word na panganay dito, hindi yan biological na panganay, kundi ibig sabihin may kinalaman yan sa kapangyarihan, sa pagkakaroon ng privilege na siya ang tagapagligtas natin. Yun ang ibig sabihin niyan mga kapatid. Hindi yan yung biological na panganay sa lahat ng nilalang. Eh, hindi naman siya yung unang nilalang, 'di ba? At hindi naman nilalang si Jesus. Sabi dito, hindi naman siya unang tao si Jesus Christ Ang unang tao walang iba kundi si Adan, 'di ba? Yun ang unang tao. So ibig sabihin hindi siya yung tungkol sa unang hindi siya wala siyang kinalaman na si Jesus ay nilikha. Hindi po gano'n ang interpretasyon. Hindi rin ibig sabihin na si Jesus Christ ay panganay. Hindi walang kinalaman 'yun do'n. Ang ibig sabihin po ng prototokos ay meron pong ibinigay na kapangyarihan sa kanya upang tayo ay maligtas. At ito nga yung word na, yung word po ay hindi po nakasama dito, pero ito yung word sa devotional na binanggit. The incarnation of Christ is the mystery of all mysteries. Yan, ang ibig sabihin ng panganay sa lahat ng mga nilalang, si Jesus Christ ay nag-incarnate. Ayan, yung incarnate ni Jesus Christ na siya'y walang pagkakasala. Kaya sinasabing panganay sa lahat ng mga nilalang, prototokos, mga kapatid, no? Walang pagkakasala. Unang nagkatawang tao na walang pagkakasala. Ayan, walang iba kundi si Jesus. So walang kinalaman niya na si Jesus ay nilalang, hindi yan, mga kapatid. Hindi yan kinalaman na biological na siya'y panganay kasi hindi naman talaga siya panganay, mga kapatid, no? Kasi si Joseph at si Mary nagkaanak pa sila, di ba? Eh hindi naman siya anak ni Joseph. Kaya hindi siya panganay, mga kapatid ko. Siya ay bunga ng banal na espiritu sa sinapupunan ni Mary para maintindihan po natin. So, hindi siya panganay. Kasi si Joseph at si Mary, yun ang yung una nilang anak, yun yung panganay kasi sila mismo yung parehas na tao. So dito po mga kapatid, binabanggit ng banal na kasulatan, ating devotional ay mystery of all mysteries. So marami pa tayong tatalakayin, hiwaga sa lahat ng mga hiwaga. Pero ito, hanggang dito lang po muna tayo ngayon na binabanggit ng banal na kasulatan, si Kristo ay nagpakababa upang mamatay, magkatawang tao at mamatay para sa atin, na hindi niya pinanghawakan na maging kapantay ng Diyos. Ayan, hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos.
Ibig sabihin, hindi niya inaring dapat panangnan ang pagkapantay sa Diyos. Nagkatawang tao upang mamatay para sa atin hanggang sa krus ng Kalbaryo upang malinis tayo sa lahat ng ating mga pagkakasala. So yan po, pasalamatan natin ang ating Panginoong Hesus dahil sa pamamagitan niya, tayo ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan sa pagdating niya at makikita natin mga kasama ang Diyos Ama, ang banal na Espiritu diyan po sa langit na bayan. Pagpalain tayo ng ating Panginoon at ngayon po ay pupunta kami na maaga sa lamay ng anak ni Pastor Di Palubos. Pupunta po kami doon ng mga pastor dito sa area po, kasama po sa panalangin ng aming po biyahe. So maraming salamat po sa inyong pakikinig mga kapatid. Pakikinggan natin ang isang awit pupuri sa ating Panginoon at pangunahan tayo sa mga pagbati at mga prayer request sa pananalangin ni Brother Melvin Villasano. Muli po, magandang umaga po sa inyong lahat at maraming salamat po sa inyong pong pagsubaybay. Ingatan nawa tayo ng ating pong Panginoon.
Amen. Salamat po, Ma'am Karin. Napakagandang awit na po. Napapasabay ako habang umaawit. At na Panginoon, narito ako, handang gamitin mo. Parang sinasabi na, yes Lord, here I am, send me. Ano po sa English. Ayan, ang ganda, no? At salamat din, Pastor, sa magandang lesson sa umaga na ito. Na tunay na nagpapatunay na hindi imposible sa tao na hindi magkasala na po. Isa yan sa dahilan kung bakit nagkatawang tao ang ating Panginoon. Hindi ko sinabing yun lang, isa na para ipakita sa atin na maaaring hindi tayo magkasala sa mundong ito. Pwedeng hindi tayo magkasala, pwedeng hindi makagawa ng kasalanan. So ayan, walang ibang ating Panginoong Isus, ano po, example na pwedeng hindi magkasala. Napakaganda na po ng lesson. At gusto ko rin yung text dito na sa Pilipos, ano po, chapter 2. Ito yung diniin kahapon ni Pastor Danny Anillo. Yung sabi, siya ay nagpakababa sa kanyang sarili at naging masunurin hanggang sa kamatayan. Kita nyo nga po, siya yung Diyos na nagkataong tao, nagpakababa sa kanyang sarili. Samantalang tayo, eto, anong ginagawa natin? Naging masunurin ba tayo? Tawag daw tayo ng tawag ng Panginoon, Panginoon. Pero hindi naman natin sinusunod yung ganyang kagustuhan. So tayo ay mga sinungaling, ano po. Masakit pakinggan, pero alam ko lahat tayo ay willing magbago. Kaya huwag tayong bibitaw, mga kapatid, habang nakamulat ang ating mga mata, ang ating isip ay gumagana. Mayroon tayong pag-asa na magbago, ano po. One day at a time, makakapagbago tayo sa mga sandali na naiisip natin na nakakasala tayo. Isipin agad natin na humingi ng tawad at unti-unti maalis sa ating sarili yung nature na pagiging makasalanan. Ano po. Napakaganda na mag-devotional sa bawat umaga na tututo tayo, nare-remind tayo at tunay na ang pag-ibig ng Diyos ay ating nadarama. Kaya salamat po, Pastor, sa magandang message. Salamat din sa awit, Ma'am Karin. Nabanggit ni Pastor kanina yung tungkol sa hymnal, ano po, na may picture daw ng Jesus pinapalis. Narinig ko na rin yan dati, ano po. Ako kasi yung gumawa ng hymnal na yun, ano, na PowerPoint hymnal. Ako yung gumawa nun 3 years ago. Sa totoo lang, mga kapatid, hindi ko sinasamba yung picture na nandun, ano. At pagka inaawit natin yung buti ko tinitingnan yung picture. Di ba hindi? Halos kabisado mo na nga yung lyrics. Yung tunog at yung awit na papuri sa Panginoon, yun ang ating importante. Huwag nyo tingnan yung picture kung ayaw nyo po ng picture, kasi di mo naman talaga paano kung lagyan ko yun ng larawan ng puno o kaya ng lamesa? Ibig sabihin ba sinasamba ko yung lamesa? Hindi, di ba? So yun po yung ating maging kaisipan, ano po. Kaya magkakasala tayo pag nag-isip tayo ng masama. Pati ba naman yung picture nadamay pa. Hindi naman tunay na si Jesus yun. Di ba? Paano kung lagay ko doon yung picture ko? Sinasamba ko yung picture ko. Hindi po. At tayo umaawit sa simbahan nang may papuri sa Panginoon. Yun po ang ating isipin. Positive dapat, wag negative. Mga negative minds, mahirap pong makapasok sa langit. Positive lang, ano po, positive lang. Sa mga ano rin natin, sa mga lesson study, sa mga lesson, quarterly lesson, may mga picture din naman ng Jesus presentation purposes po yun. Presentation purposes, ano po. Hindi po ibig sabihin sinasamba natin yung larawan. So mali, alam niyo po anong mas mali? Yung pagsamba natin sa Diyos-Diyosa na hindi natin nalalaman. Yan, Sabado na cellphone pa tayo ng cellphone. Diba? Yun ang tunay na kasalanan. Yun ang mas pagsamba sa Diyos-Diyosan. Facebook ka pa ng Facebook, nakaupo ka sa loob ng church, tapos nakatingin ka hindi ka nakikinig ng sermon. O yun. Pagsamba sa Diyos-Diyosan yun, kasi hindi mo bitawan yung cellphone. Yun po ang tunay na dapat nating iwasan, na obvious na di natin napapansin na gano'n na pala tayo. O diba? Meron pa. Sabi nga ni Pastor Danny kahapon, SDA, 7-day half Adventist, kalahating araw lang. Remember the Sabbath day to keep it half day. O ganun daw ba? O diba? Yun ang pagsamba sa Diyos-Diyos. Hindi natin namamalayan yung ating ginagawa na pala ay mali. Ano po? Magandang paalala yun sa atin, ano?
Remember yung fourth commandment daw. Remember the Sabbath day to keep it half day ba? Full day. Holy. Ibig sabihin pagbanal. Holy. Buuin mo naman yung Sabbath kasi sunset to sunset yan, ano? So, yan na. Isang dagok para sa atin. Ngunit masakit pero kailangan tanggapin at kailangan baguhin. So, naway unti-unti nating mabago yung ating karakter, ano po, na sa ating pagtitiwala sa Panginoon. Huwag tayong magduda. Huwag tayong magduda, bagaman maraming pagsubok sa buhay. Kasama yan, kontrata ng buhay yan. Pinanganak tayo ay talagang may mga pagsubok na darating. Kaya tayo ay patuloy na magtapat at damdamin ang pagmamahal ng Panginoon. Let's pray po, mga kapatid. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, patuloy kami nagpapasalamat sa inyo sa umaga na ito na muli nyo kami ginising na may maliwanag na kaisipan. Salamat po sa pagpapaalala sa amin na kami ay mga mapagmataas, makasalanan. Kami ay nagpapasalamat at ang aming Panginoong Hesus ay bumaba sa lupa, inubad ng kanyang pagka-Diyos, nagpumilit, nagpakumbaba at naging masunurin po sa inyo hanggang sa kamatayan sa krus ng Kalbaryo. Salamat po sa mga ganito na kami ay meron din naman palang pag-asa na maiwasan ng mga pagkakasala upang kami ay tunay na maging ganap na inyong mga anak. Salamat at nariyan ang aming Panginoong Hesus na aming halimbawa sa aming pamumuhay ng masunurin, mapagpakumbaba at hindi nagkakasala. Samahan po kami ng Holy Spirit na baguhin namin ang maruming karakter na ito ay hindi namin madala papunta habang naghahanda sa nalapit yung pagdating. Maraming salamat po sa gabay at patnubay. Amin din patuloy na sinasama sa panalangin, patuloy na aming pagbabago ng karakter. Naway kami ay palagi niyo pong samahan. Huwag kaming madala ng ano-ano pa mga pagsubok na tumarating sa aming buhay. Kasama din po namin sa panalangin ng mga kapatiran na nakikinig ngayon. Bantayan po kami sa maghapon na ito. Kaya po nawa ang manguna sa aming pag-iisip, pananalita at magawa. Kami maging karapat dapat po sa inyo. Tulungan kami na kami ay palaging nasa isip namin na kami inyong mga katiwala. Katiwala na dapat namin ingatan ang aming sarili. Katiwala na binigay niyo po sa amin ang karangalan at karapatan na kami makapagbahagi ng mabuting balita sa aming kapwa. Amin din sinasama sa panalangin ng mga prayer request ng kapatiran na narito ngayon. Amin dinadalangin ang mga family ng bawat isa, kasama na ang good health sa mga anak ni Sister Midin Peligro Cotaw na si Hara and Cory. Ganyan din ang mga family ni Ate Milen, family ni Ate Reby, family ni Sister Rose Cris Encarnato, family ni Sister Dang de la Cruz, at lahat ng pamilya na nakikinig ngayon. Alam namin na hindi madali ang isang pamilya na buong pamilya na sumasamba sa inyo pagkus meron talagang mga na hindi namin makasama, ngunit nariyan kayo para tulungan kami ay handa na patuloy namin paalalahanan ng aming mga pamilya na kami makasama namin sila sa pagsamba at paghihintay sa inyo sa nalapit na pagdating. Kasama din namin sa panalangin ng mga Bible students dyan kina Ate Flor Erilla, sina Mike and Marta at ang Mamaril at ang kanyang buong pamilya, kasama na si Tata Cesar at si Heidi De Leon, ang ilang mga 25 students sa Tabacao, kaya din yung mga listeners na nakakapakinig dyan sa Hain gabi-gabi, at kaya din yung mga San Antonio Explorer na nabigyan ng mga libro na ito, na naway sila patuloy na samahan sa kanilang pang-araw-araw na pag-aaral ng Bible, na naway matagpuan nila ang tunay na katotohanan at tunay na yung pangako at pagmamahal at tanggapin kayo bilang personal at tagapagligtas. Kasama din namin sa panalangin ang mga kapatiran na nagre-recovery sa mga panahon na ito, napapalakas sina Brother Jose Astrero,
At kayo din sina Pastor Alex Rigor, si Kuya Bobby, si Ate Lorna, si Ate Gigi Concepcion, Gregorio Santin, si Tatay Pentong, si Kuya Mike Pablo, kayo din si Kuya Jerry Bourbon, si Ma'am Sheila, patuloy na kalakasan at kagalingan ng aming dalangin sa kanya. Kaya din si Sister Adele sa kanyang karamdaman ay naway hipuin siya na niya mapagpagaling na kamay. Kasama ulit namin sa panalangin si Tatay Carlito Tomas, si Nanay Fina, si Tatay Rudy Rico Hermoso, kagalingan daw ang igawat po sa kanila sa bawat araw. Ganyan din si Michael Torrelia, ang tatay ni Pastor, nanay ni Pastor na nagpapagaling, si Maribel Agustin, si Heidi De Leon, at ganyan din ang pamangkin ni Sister Marites Loreto, si Brother Arman Reyes, si Reynaldo Eusebio, si Ding Bautista, si Pina Eugenio, si John Paul Cheng, si Jinjin, Sister Wendy, si Michael Torrelia at si Daniel, kasama din namin sa panalangin patuloy, at si Sister Percy, Sister Risa Enrique, Sister Amy Kilantang, si Ate Grace Samano, Ate Esther Lopez, si Brother Benjamin Muntigang Powa, si Marilita si Dayan, si Pichi na sponsor ng Tabacao Church na patuloy na nagtitiwala pa rin sa inyo at nagpapagaling. Hipuin niyo po siya patuloy sa kanyang karamdaman na pagalingin siya, alisin ang mga pain na kanyang nararamdaman upang sa ganun siya maging panatag sa kanyang pang araw-araw pamumuhay habang siya nagpapagaling. Kasama din namin si Renato Santos, Romdek Francisco, Olivia Rebecca Francisco, si Precious Cabasog, si Princess Jurquina, si Aris, si Sister Nena, si Tia Aning, Tia Aurora, si Sister Janet Ontivero, Arturo Duque, Erlinda Duque, at si Sister Gina de Guzman. At kasama na rin si Ate Sally Sanchez. Lahat po ng mga kapatiran na ito, ang ilan ay may napapalakas, ngunit ang karamihan ay napapagaling pa rin at nasa balik ng karamdaman. Lahat kami po, Ama, nagtitiwala sa inyo na kayo ang Diyos na maibigin, hindi nabibigo sa kanyang mga pangako. Salamat sa inyong pangako ng kagalingan. Salamat ng inyong patnubay at gabay sa araw-araw. Tunay na ramdam po namin inyong pagmamahal. Sa kabila ng inyong kabutihan, Ama, kami ay narito pa rin mga makasalanan. Patawarin niyo po kami sa aming nagawang pagkukulang at pagkakasala. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus namin tagapagligtas. Naway ipagkaloob ito sa amin ayon sa inyong kalooban, hindi ng aming kagustuhan. In Jesus' name, Amen. Amen.